Praise God. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay minsan pa ay dadako sa ating pag-aaral. Ang ating pong teksto sa araw na ito ay nasa 2 Chronicle chapter 15 verse 7. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, "But as for you, be strong, do not give up, your work will be rewarded." Ang mamagat po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay, ang title nito ay Reward. Sa Tagalog, gantimpala. Pag sinabi pong reward, ito ay bago po natin makamtan o makuha, ay meron kang pesyong babayaran. You have to pay the price. You have a lot of sacrifice, perseverance na dapat mong gawin para yung reward ay makamit natin sa ating buhay. Sa trabaho man ito, sa simbahan, sa pamilya, kung meron kang sakripisyo, meron kang perseverance, in due time, may naghihintay itong reward para sa iyo. Dito po sa ating teksto ay makikita po natin na ang kausap po dito ni King Asa ay ang propetang si Azaria, isang lingkod ng Diyos na inutusan ng Panginoon na kausapin siya at encourage dahil nakita po ng Panginoon ang kaguluhan sa bansang Israel, kung saan ang mga Israelita ay hindi na po sumasamba sa totoong Diyos, at bukod sa hindi na sumasamba, sila ay nagdala pa ng mga ribulto sa kanilang bayan. Kaya makikita po natin ano po ang naging resulta nito o naging bunga nito sa bayan po ng Juda. Nagkaroon po ng matinding kaguluhan, at hindi lamang iyon, kundi nagkaroon po ng matinding mga labanan ang bansa sa bansa, maging ang lungsod sa lungsod. At matindi ang kagipitan ang mga naranasan ng mga Israelita. At yun ang nakita ng Panginoon, kaya kanyang inatasan si Azaria na puntahan si King Asa na i-encourage ng pangunahan ang Juda na magkaroon ng tinatawag na reformation or transformation. At ito nga ang sabi ni Propeta Azaria kay Asa, "Be strong, do not give up, your work will be rewarded." Pero ang tanong, bakit at bakit nasabi ito ni Azaria kay Asa? Marahil ang pinakikita rito, hesitant si King Asa na sundin kung ano yung pinapagawa ni Azaria sa kanya, dahil by nature ay ibang klase ang nature ng mga Israelita, no? Napaka-suwail. Kahit nararanasan na ng mga Israelita ang mga himala, pero nilipas ng mga ilang panahon, nagbabago uli ang kanilang mga kaisipan at sila ay nagiging suwail. Kaya kung titignan natin, parang hesitant si Asa. Pero makikita natin, bagamat parang hesitant siya, ay nakuha pa rin niyang sumunod kay Prophet Azaria, at nang marinig niya yung ganung salita, siya ay nagkaroon po ng pagsunod. At paanong pagsunod? Pinulong niya ang mga Israelita at sila ay nagkaroon ng covenant
at nagkaroon siya ng pagkakaisa na ang lahat ng mga Diyos-Diyosan na mayroon doon sa loob ng Southern Kingdom of Judah ay alisin lahat at sila ay sumumpa na sila ay sasamba na sa totoong Diyos. So, ano po ang naging resulta nang sila'y magkaisa at tinanggal lahat ng mga himulto o Diyos-Diyosan doon sa bayan ng Israel? Ang sabi po dito, nagkaroon po ng tinatawag na kapayapaan, kaisan sa bansang Israel. At dito po makikita po natin, nagkaroon ng tinatawag na kaisan o kapayapaan o reformation sa bansang Israel. So, ano yung reward na natanggap nila? Hindi po pera, hindi po ginto, hindi material, hindi. Ang reward nito ay yung misang pa na maranasan nila ang kaisan at kayusan o kapayapaan sa kanilang bayan. Anong lesson po ang may tuturo nito sa bawat isa? Si Propeta Azaria bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang pastor o leader ng isang church, tayong mga member, kung tayo po ay pinagsasabihan o ini-encourage ng ating pastor na baguhin natin ang ating mga masamang gawin o tayo ay magkaroon ng reformation, pag tayo po ay nakasunod sa anumang mga advice o encouragement na ginagawa ng leader ng bawat church o mga magulang kapatid, kung paano naranasan ng bansang Israel ang kapayapaan, yung reward na sinasabi ko, ay mararanasan din po ng bawat isang mga naglilingkod sa kanilang mga bahay-sambahan. Kaya purihin po ang Panginoon. Tayo po ay maging masunurin kung ano ang pinapasabi ng ating mga leader o pastor. Katulad ni Azaria, kung saan si King Asa ay sumunod at nagkaroon ng tapang gawin kung ano yung pinapagawa ng ating Diyos na buhay. Purihin ng Panginoon.